Sa pong magandang araw sa inyong lahat mga kapatid po sa pananampalataya. Isa pong muling malaking kagalakan ng inyong kapatid at kamanggagawa ng ating dakilang Panginoon ay muli tayo po'y magkasama-sama sa pamamagitan ng platform na ito upang atin pong pagnilayan ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. Isa pong pagbati buhat po sa mga kapatid dito sa Italia ang akin po pinaabot. Ako po ang inyong kapatid at kamanggagawa, si Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Italy o Father's House of Europe, Italy chapter. Mga kapatid, isa pong muli na namang malaking honor at karangalan sa parte po ng inyong lingkod na makapagbahagi po o magamit ng Panginoon kang sa pagninilay ng kanyang mga salita. Tunay na isa pong pribilehyo na tayo po'y magkasama-sama bagamang hindi po tayo nagkakadaupang palad sa personal o pisikal na pamamaraan. Tunay po ang ating dakilang Panginoon ay napakabuti sapagkat siya po ay nagtalaga ng mga ng ganitong uri po Panginoon ng platform upang atin pong kaugnayin ang bawat isa po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Muli po ay ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral o pagninilay sa mga salita ng ating dakilang Panginoon. Alam po ninyo, isa pong ah, napakahalagang bagay sa buhay po nating mga mananampalataya na atin pong pinagninilayan palagi yung mga salita ng ating dakilang Panginoon. Kaya naman po, bago ko po simulan ay hayaan po ninyong tayo ay iniimbitahan ko po kayo na sa isang maikling panalangin, dumulog po tayo sa ating dakilang Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Kanya, humingi po tayo ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa po natin na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa Kanya. At atin din pong hilingin ang presensya ng Banal na Espiritu upang nang sa gayon ay siya po yung magtuturo po sa atin sapagkat mahalaga na ang Banal na Espiritu ay siyang mangungusap sapagkat kung ako lamang po sa aking sarili, ako po ay naniniwala na wala po akong kakayahan na makapagturo sapagkat ako po ay isang hamak at pangkaraniwang manggagawa din lamang po mga kapatid. Ika nga sabihin natin na servant leader mga kapatid. Kaya po halina at dumulog po tayo sa ating dakilang Panginoon. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat kami po'y pinagkalooban mo ng pagkakataon muli na magkadaupang palad sa pamamagitan po, Panginoon, ng platform na ito. Tunay o Diyos na ikaw ay mabuti at banal, Panginoon. Pinasasalamatan po namin ang iyong katapatan sa amin, sa bawat isa po sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming yung pag-iingat mo sa amin, Panginoon, sa po na kung saan naroroon kami. Maraming maraming salamat po, Panginoon. You are the God yesterday, today, and forever, O Lord God. And as you promise, O Lord God, to your words, na at sino mang parang nagtitiwala sa iyo ay kailanman ay hindi mo po ipapahiya at kailanman ay hindi mo iiwanan. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ito pong pagkakataong ito isang pribilehyo upang amin pong mapagnilayan ang iyong mga salita. Sinasamo po namin, Panginoon, na linisin mo po kami, Panginoon. Make us, O Lord God, an empty vessel, O Lord God, a clean and empty vessel, O Lord God, so that we may understand, O Lord God, the word that you are going to say to us, O Lord God, sa mga sandaling ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at sinasamo po namin ang iyong banal na espiritu na iyong isugo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen. 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 Uli po, katulad po ng aking nasabi, ay ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral po natin sa mga salita ng ating dakilang Panginoon at atin pong pagninilayan yung pong mismong salita ng ating dakilang Panginoon na kanya pong binanggit dito po sa aklat o sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kapitulo 5, versikulo 8 na babasahin ko po sa wikang Ingles. Sabi po dito,
Blessed are pure in heart, for they shall see God. So ito pong pangungusap na ito'y bahagi noong aral o yung sermon ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nasa dakong bulubundukin, na kung saan siya ay nakaupo sa isang mataas na katayuan o mataas ah, na pwesto upang kanyang bigyang aral o kanyang sermonan o magbigay siya ng sermon doon sa mga taong kasunod niya, na kung saan ito po ay kasama doon sa tinatawag nating the Beatitudes, kung tawagin, mga kapatid. Ganun pa, ma'am, sabi po doon ay, blessed are pure in heart, for they shall see God. So isang bersikulo lamang po ito at ating pong ididigin po natin o atin po itong pagninilayang mabuti. Ano ba yung sinasabi? Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid? At sa ating pong pag-aaral, para maunawaan po natin o ika nga ay magkaroon po tayo ng mas malalim na pagtingin dito sa sinasabing ito ng ating dakilang Panginoon. And remember this, brother and sister, na mismong si Jesus po ang nangungusap dito, and it was being recorded by Matthew, na kung saan ay kanyang itinala yung mga pangungusap na sinabi ng ating dakilang Panginoon. So this is not a typical word or phrase that as of his disciple or his apostle say, but it is word for word that the apostle or Matthew recorded. This is from the mouth of Jesus, mga kapatid. So let us analyze this, because there are three main element po, mga kapatid, ng verse na ito that we are going to dig in, na kung saan para po ako po'y naniniwala personally, kasi nung akin din po itong pinag-aaralan, sabi ko, oo nga, for the longest time I've been serving the Lord, and this is not the first time that I read these verses. And truly, indeed, mga kapatid, na tama ang sabi ng banal na kasulatan that His word always reveals something if we read it again and again and again. Hindi po yung parang nagbasa lang tayo ng nobela or nagbabasa tayo ng series, but this is along the way, mga kapatid, ng ating pagbabasa ay God is continue revealing Himself to us, mga kapatid. So, sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, sa gabing ito o sa araw na ito, ay atin pong tingnan ang tatlong mahalagang elemento ng verse na ito. So, the first element is yung heart, which is yung puso. Then, pansinin po natin yung puso, physically, kumbaga, yung puso, di ba? So sa verse na po ito, sabi ni Jesus ay blessed, sabi po niya, blessed are the pure in heart. So binanggit niya yung puso. Sabi niya din, and then isa pa sa element dito, yung pure heart, hindi basta lang puso, kundi yung malinis, yung puro na puso. And the third element is they will see God. Okay? So, bear with me, mga kapatid, as I'm dissecting this verse so that we may understand bakit ganun yung sabi ni Jesus. Bakit ganun yun? Kung kapag malinis yung puso natin, ay makikita natin ang Diyos. So let us analyze this, why Jesus used the word, why He used heart instead of brain, or instead of eyes, or instead of hand, or bakit kaya gano'n ang sabi. Sabi po dito, mga kapatid, yung heart, the heart in Hebrew, tinatawag po itong lev or lebab. Lebab po, mga kapatid. Okay? And sa Greek, ang tawag dito po ay cardia. So, kaya nga, mga kapatid, meron tayong tinatawag na sa medical term, cardiac
So kapag yung pag inaatake sa puso, ang tawag po ay cardiac arrest. Kumbaga yung puso ay tumigil, nagpahinga, cardiac arrest. Okay. So sabi po dito, was considered the command center of the entire human personality. It was the steering wheel of a person's life. Alam niyo mga kapatid, lahat po tayo na nagda-drive ng makina sorry po for the word, kasi dito po sa amin sa Italia, yung tawag po namin doon sa kotse ay makina. So, for the longest na time po na nandito ako, so I adapt yung mga terminology po dito that I mix up with our own language within the English. But anyway, bear with me. And sabi po dito, it was the steering wheel of a person's life. So ibig sabihin, yung pong puso ay inihahalin tulad doon sa manibela ng sasakyan. Na kung saan ito yung ginagamit natin, 'di ba? Kapag yung manibela, ito yung ginagamit natin upang tayo lumiko sa kaliwa o sa kanan, 'di ba mga kapatid? Or para tayo magdiretso, yung manibela ang ginagamit natin, mga kapatid. So, it is the steering wheel. So, pansinin natin kung paano ito ginamit ni Jesus sa kanyang pangungusap upang ipaunawa sa mga tao ng mga panahon yon hanggang sa ngayon, mga kapatid, upang ipaunawa sa atin yung kahalagahan noong puso ng tao, mga kapatid. Yung puso po natin, yung puso ng isang Kristiyano ay napakahalaga nito upang makita natin ang ating dakilang Panginoon. Sabi po dito ay ganito, for it is with your heart, sabi po dito, the center of thought and intellect. Sabi po dito, yung the first thought ng heart, it is the center of thought and intellect. Sabi po doon sa Romans chapter 9 verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified. Di ba? So, yung puso po natin, it is the center of thought and intellect. Di ba? Pansinin po natin, di ba, pag naisip natin yung thought natin, yung intellect, akala natin sa utak, pero hindi po pala. Yung center of thought and intellect, it comes from our heart. Kaya sabi po ni Apostol Pablo do sa Romans chapter 10, verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified. Di ba? So, kayong pala ang sabi ni Apostol Pablo, because Paul discover and understand this logic, this principle. When he accepted Christ as his personal Savior and Lord, he understood this principle, what Jesus taught in the Sermon on the Mount. Kaya noong si Apostol Pablo naman ang nangangaral o nagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanyang pastoral letter sa mga mananampalataya sa Roma, ay binigyan niya diin ang pangungusap na ito. For it is with your heart that you believe. Hindi sinabi ni Apostol Pablo, for it is your mind, or it is your brain, or it is your strength, di ba? But it is your heart that you believe and are justified. Di ba? So tandaan po natin, the heart is the center of thought and intellect. Ano pa po, mga giliw kong kapatid? Sabi po din dito, for he thinketh in his heart, so it is he. So is he. Proverbs chapter 23 verse 7. Sabi ng mga ngaral din ito, sabi po doon na yung puso natin, yung sa puso po natin ang gagaling lahat ito. Hindi po dito sa isip natin. 'Di ba? Kaya nga sabi ng iba, dapat daw pag umiibig nangingibabaw. Huwag daw pang ibabawin yung puso, dapat yung utak. But hindi eh. Sabi po dito ay dapat yung puso natin yung nangunguna, kasi yung puso natin ay it is the center of thought and intellect. So mga kapatid, let us continue. Ano pa po sabi dito? The heart is the center of desire and affection. Yan. The heart is the center of desire and affection. Sabi po dito,
For where your treasure is, there your heart will be also. Matthew chapter 6, verse 21. So yung puso po ng tao is the center of desire and affection. Naunawaan po ba natin mga kapatid to, na yung puso natin ito yung sentro ng ating pagnanasa at ng ating yung affection po natin, yung pag-ibig po mga kapatid, 'di ba? Kaya nga pansinin natin yung simbolo ng pag-ibig ay heart, 'di ba mga kapatid? And mapapansin po natin to na na merong mga larawan na pinakikita na kung saan na yung puso ni Maria na ina ni Jesus, pansinin natin may mga nakasaksak na punyal. Yun po ay nakita ko sa pananampalatayang Katoliko na kung pansinin natin na ito ay sumisimbolo doon sa puso ng isang tao, mga kapatid. Sabi, ano pa ba ang pagkakasabi dito? Take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Psalms 37 verse 4. Diba? So hindi po ako may sabi niya, kundi ang Biblia ang nagsasabi po niyan, ang salita ng Diyos. The Old Testament and the New Testament kinukonfirm po nito, o ito po ay sinasang-ayunan, ito pong prinsipyong ito o itong pananaw na ito, na ang puso ng tao is the center of desire and affection. Pansinin po natin yung Psalms 37 verse 4. Take delight in the Lord and He will give the desire of your heart, mga kapatid. Take delight. Diba? Ano pa po? Patuloy po natin. Sabi po dito ganito. Okay. The center of will and choice. Okay. Mga kapatid, sabi rin po dito, the center of will and choice. Yan po pagkakasabi mga agiliw kong kapatid sa pananampalataya. Sabi po sa Romans chapter 2 verse 15, Paul writes that God's law is written on their heart, their conscience also bearing witness. Diba? The center of will and choice, yung pong puso natin. So, ang puso ng tao ay ito po ang sentro noong will at ng choice ng isang tao. Kaya pag nagsabi, choice mo yan eh. Diba? So, ibig sabihin, that is what your heart said to you. If you do this thing, for example, if you choose to do things which is not glorifying to the Lord, it is your heart who decided it to do it for you, ng kapatid. Kaya mababalikan po natin maya-maya yung pong ating teksto, na sabi po doon sa teksto natin ay blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed, anong saya sabi dito, are the pure in heart, yung malinis ang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos, mga kapatid. Makikita nila ang Diyos. So yung palang susi to see God is to make our heart pure. Yung palang susi doon. 'Di ba? Pero how can we make our heart pure without really understanding what is the role of heart in our Christian life, mga kapatid? So that's why narito po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita, in order for us to dig in or to dissect what is the theology behind this word that Jesus said to the people during that time when he is delivering his sermon in the mount, di ba mga kapatid? And that is the same principle what is Jesus is trying to say to us. So ano ba yung role ng heart sa atin in order for us to see God? Because our goal right now is to see God. Di ba mga kapatid? So, I believe lahat naman tayong naririto ngayon, especially yung makakapanood at nanonood ng mensaheng ito, our goal
is to see God. And that is, kasi kaya nga tayo po mga kapatid ay Kristiyano is because we want to enjoy the presence of God. And not only His presence, but we desire to see Him, mga kapatid. And Jesus boldly say, in order for us, in order for a man to see God is to have a pure heart. He say it boldly. He say it clearly. Yung pong solution, di ba? Upang makita natin ang Diyos, di ba? Sabi nga dito, Paul's right that God law is written on their heart, their conscience also bearing witnesses. Sabi niya gano'n. Romans 2:15. Ipagpatuloy po natin mga kapatid. Each of you should give what you have decided in your heart. Ito pa rin po yun, the center of will and choice. To give not reluctantly or under compulsion. Katulad po na sinasabi ko kanina, yung puso po natin yung nagdi-decide. Di ba? Pansinin po natin kahit ngayon sa pagkakaloob natin ng ating love offering o yung kaloob natin para sa simbahan, it should be decided by our heart. Di ba? Pansinin po natin 2 Corinthians 9:7, sabi, it should be decided in your heart to give not reluctantly or under compulsion. Di ba? If you feel, ito nga mga kapatid, kahit nga doon sa pagbibigay natin, I know sometimes it is really hard for us na magbigay, lalo na kapag ang ate ay nagtatrabaho, we live paycheck to paycheck, and hindi pa nga dumarating yung sahod, may pangalan na, di ba? But remember this mga kapatid, ito po siya ako sinasabi because tandaan natin para huwag tayong ma-deceive na kailangan yung ito ay manggaling sa puso natin. So, bahagi noon yung malayang pagpapasiya sa mga bagay na dapat natin gawin para sa Panginoon. Di ba? So, the center of will and choice. The heart is the center of will and choice. Di ba? So, ngayon, bukod po doon, ang ating puso ay the center of devotion and loyalty. Our heart is the center of devotion and loyalty. Let us read Deuteronomy chapter 6 verse 5. Love the Lord love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Look, why the writer of Deuteronomy, and this is the command that God is the command that God gave to Moses. Look, the one who is speaking sa verse na ito ay ang Diyos mismo na nagsasabi kay Moses. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Pansinin po natin, bakit inuna yung puso? Because as I've said a while ago, heart is the center. It is the steering wheel of a Christian life, mga kapatid. Our heart. Pansinin natin, sabi doon, love the Lord with all your heart. Hindi niya sinabing love the Lord with all your soul and with all your strength. Kasi we cannot love God by hindi natin pwedeng ibigay ng buo yung kaluluwa natin, yung lakas natin kung hindi manggagaling to sa puso, mga kapatid. So, the heart is the center of devotion and loyalty. Let us continue, mga kapatid. So, yun po yung bahagi, yung apat na bagay. Love, sabi po doon, chapter 1, yung the center of the desire and affection, the center of will and choices or choice, the center of devotion and loyalty. And yan po yung tungkol sa heart. Ngayon, sabi po dito, meron pang yung isang aspeto pa, isang elemento pa nung binabasa natin dito, yung salitang pure heart. It is not just only heart, but Jesus boldly said
sabi niya dito, blessed are the pure in heart. Pure heart or pure in heart. Pure in heart in the Greek word pure, kataros, implies being clean, unmixed, and sifted. It describes undivided loyalty and sincere devotion to God rather than a mere outward show of religious perfection, mga kapatid. So, anong ibig sabihin po nito? Anong ibig sabihin ng na ni apostol ng ating Panginoong Hesus dito sa bagay nito? Anong ibig niyang sabihin? Sabi po niya dito kasi ang ay pinahahayag niya sa atin dito ay yung kumbaga ay pinakikilala niya sa atin yung unmixed. Ibig sabihin yung hindi distorted, yung hindi yung may halo, 'di ba? Pure. The word pure means puro, walang halo, 'di ba? Walang halo. Sabi po dito, pure heart or unmixed, the quality of integrity. Yan. Unmixed, the quality of integrity. And then yung second po, yung sifted, sabi po dito, the process of purification. And yung number 3, undivided loyalty, the opposite of double-minded. So let us dig in or ating po pag-aralan to. Ano sabi po doon sa the unmixed, the quality of integrity, sabi po dito ay without hypocrisy. Diba? Yung hindi tayo doble cara. Yan po ang nais dito ng ating dakilang Panginoon na sabihin. Hindi yung katulad nung tayo ay kumbaga na nagdadalawang isip. Kaya sabi po ni Apostol Santiago, nagkukulang ba ng karunungan ng sino man sa inyo? Humingi siya na may pananampalataya. Sapagkat ang taong nag-aalinlangan, yun sabi niya, ay katulad ng alon na pinapadpad sa magkabi-kabila ng pampang. Yun po ang sabi ni Apostol Santiago sa kanyang pong liham pastoral sa mga mananampalataya. Same thing po sa ating mga kapatid. Ipinaalaala po sa atin ng ating dakilang Panginoon na ang ating puso ay dapat maging puro, pure in heart, which means the quality of integrity without hypocrisy or magkaroon lamang, sabi dito, unmixed and heart does not play a part of wear a mask. It is the same in secret, it is in public. Ay pastor, so ako ganito ako, ako'y magagalit ganito ako, totoo ako. Pero hindi yan ang ninanais ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos yung gentleness natin. Siyempre, totoo naman nga yun. Ipakita mo kung galit ka, siyempre, hindi naman yung makakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon because our goal here, mga kapatid, is to glorify God through our action. Di ba? Yun ang ating goal dito. So, sabi dito, without hypocrisy. Ano pa? Single motive. Sabi po dito, when you do something good, an unmixed heart does it solely for the glory of God. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, it does solely for the glory of God, not to receive praises or praise, status, or validation from other people. Amen. Hallelujah. Brother and sister, this is one of the things that I always see in the church. If it is a small church or the big church, people, especially sa mga leader or even in the on the ordinary attendees in the church, I see this, mga kapatid, na sometimes pag hindi lang napansin ni pastor or hindi napansin ni ganito o ni ganyan, ay, ayoko na diyan kasi baliwala naman yung aking ginagawa, di ba? Yun ang sabi. But remember this, when we are in the church, when we are within the community, remember this, our goal is to give glory to the Lord. Not our goal is to seek praises for ourselves. And sometimes being a pastor or being a servant leader, I've always kumbaga minemeditate ko rin ang aking sarili, and this is the thing that we need to understand, mga kapatid, dahil alam nyo na baka nga naman ako I'm seeking pleasure or I'm seeking praises
from the other people because I'm doing this, I'm doing that, mga kapatid, di ba? No. Kailangan po, totoo lang tayo, dapat kailangan, ang binibigyan po natin ng karangalan ay ang ating dakilang Panginoon. We are in the church community because we want the one and only reason na naririto tayo ay yung pong ay magbigay ng glory sa ating dakilang Panginoon. So, tuloy po natin. So, secondly, sabi po yung pure heart, sabi po dito, sifted, which mean the process of purification. So sabi po dito, before grain could be used to bake a bread, okay? Before grain could be used to bake a bread, it had to be violently shaken and tossed into the wind. Tingnan po ninyo, sabi po dito, yung pong grain, yung pong trigo, mga kapatid, bago natin ma-bake na isang masarap na tinapay o cake or kung ano man, ay kinakailangan muna ito sifted, di ba? Kailangan muna itong durugin, kailangan muna i-purify dito. And that is the same thing, yung pure heart po natin. Alam niyo mga kapatid, and this is what I've learned for so many years of serving the Lord. And sasabihin ko po ito sa inyo, katulad ng salita ni Apostol Pablo na hindi dahil sa naabot na niya, but katulad ko rin po that we are in the process of sanctification, and I believe every one of us here, I hope everyone here na tayo po ay in the process. We are on the process. That is present tense. We are on the process of sanctification, mga kapatid. And sabi po dito, ang kanya pong halimbawa, sabi po, before the grain could be used to bake bread, it had to be violently, ang pagkakasabi, violently shaken and tossed into the wind. This process separated the valuable grain from the worthless chaff, debris, and dirt. So, ito po yung process of purification, process of sanctification. Remember this, brother and sister, yung po mga nanonood ngayon, na nakikinig po ngayon, remember this, you cannot be in the process of a sanctification not unless you are saved first. I mean, yung tinanggap mo muna ang Panginoong Jesucristo, because we cannot be sanctified not unless we accepted Christ as our Lord and Savior. We cannot make ourselves holy because of our good deeds. Our good deeds is not good enough to make us holy, but the blood of Jesus is sufficient enough to make us holy. And when we accepted Christ as our personal Savior and Lord, then we are entering now into the process of sanctification or purification. Remember this, it is not easy. Sa totoo lang po, munti ko na nabanggit yun, ANSI. Ibig sabihin po noon ay, sa kabilang banda, sa katotohanan po mga kapatid, ay tayo ay kinakailangang linisin, kung kinakailangan violently, para matanggal po yung mga marumi, yung pong bagay na hindi po mabuti sa harapan ng Diyos ay tinatanggal niya sa atin. Sometimes it's really hurtful, it's really hard. But remember this, brother and sister, ito po'y kailangan natin upang ating masumpungan o tayo makaabot doon sa goal po natin dito sa sinasabi ng ating Panginoon, to see God, mga kapatid. Because without this, we cannot see God, mga kapatid. We cannot see God. Diba? Sabi po dito, paano ba tayo nililinis? Through testing and trial. A sifted heart is one that has gone through the fires of life and allow God to remove the waste. Mga kapatid, yun po yung sinasabi. Diba? Yung pong gold nugget, kapag po ito ay minimina, hindi po ito kasing ganda nung nakikita natin.
mga kapatid. Yung pong gold, kapag minimina po yan, yan is raw material po yan. Kailangan po niyang dumaan sa apoy upang yung impurities ay mawala o masunog at ang matira lamang yung puro, mga kapatid. Because God is looking for a man, for a na yung pong puro ang pananampalataya. And I believe every one of us here, mga kapatid, you will settle for the real gold, not doon po sa bronze o doon sa tanso, mga kapatid. Well, sometimes, alam nyo, especially these days, marami yung mga tao ang okay na. Kahit basta kumikinang, akala nila ay okay na. No, hindi po ganun yon. Yung from brilliance can be deceiving, mga kapatid. Di ba? Kasi yung tanso, linisin mo, i-polish mo mabuti, makinang pa rin yan. But remember this, tanso po yan. And wala pong value yan. But yung ginto, mga kapatid, 'di ba? Yung kasi yung tanso, mga kapatid, pag nalagyan mo ng konting suka or something na maasim, mag-iba ng kulay, mga kapatid. But yung ginto, kahit ilubog mo yan sa suka, ilubog mo yan doon sa kalamansi juice, mga kapatid, o anything na maasim, hindi po magbabago ang kulay niyan. Why? Because it is pure gold, and that is what Jesus is trying to say to us. We need to have a pure heart, and in order for us to have a pure heart, we need to be tested. We need to be sifted, mga kapatid. And another thing is that we need to continually align doon po sa nais ng ating dakilang Panginoon. Diba? Okay, let us continue. Number 3, sabi po doon, undivided loyalty. Yung pong pure heart ay kinakailangan meron tayong undivided loyalty, mga kapatid. What does it mean, undivided loyalty? Ang problema po ngayon, wala po tayong makikita ngayong loyalty talaga eh. Papansin po natin, especially these past few days, I'm sorry if I'm going to say this, and papansin natin ngayon, wala talagang loyalty doon sa bagay na mabuti. Ang loyalty lang po doon. Actually, yung mga tao, they easily to switch doon sa side na kung saan they make themselves comfortable. Di ba? Just look up, tingnan na lang po natin, mga kapatid, yung nangyayari sa ating bayan. And please, do not forget to pray for our country. Because it is our obligation, it is our sacred obligation to pray for our country. Because if we don't pray for our country, no one will pray for our country. Hindi po yan pagpipray ng iba. At tayo, ipag-pray po natin yan. Kaya po, mga kapatid, our loyalty, it should be to the God who created us, to the God who gave us a life, and who promised us an everlasting life, mga kapatid, with Him. And huwag po tayong madala yung loyalty natin ay dito sa mundong ibabaw, sa mga bagay na kumikinang pero lumilipas, mga kapatid. Okay. Now, sabi po dito, tandaan po natin yung nasabi doon, yung undivided loyalty, napakahalaga po nito. Diba? Ngayon, at ang pinakahuli po na atin pong i-analisa, yung pong sabi dito, they will see God. Ano pong ibig sabihin nun? They will see God. This is the promise as the fulfillment. Believers, sabi po that believers experience the partial spiritual vision of God through faith, scripture, and life today, followed by the ultimate face-to-face realization in eternity. Yun po yung pagkakasabi dito. Now, ano ibig sabihin? The promise that pure heart will see is one of the most profound statement in the entire Bible. Profound, ha? The theology, this is understood through a framework called inaugurated eschatology, the concept of already but not yet. This is the concept of already but not yet. Yung parang nandiyan ako, pero partehin pa lang. Yun po yung konsepto po nito.
Pasensya na po kayo kasi medyo atin pong pinag-aaralan ay medyo, yung mga terminology ay bago. Para sa akin bago po ito. But anyway, para po mas, abot po natin or kumbaga mas akma po sa ating, layunin kung bakit po natin pinag-aaralan 'to, simple lang, mga kapatid. Nais mong makita ang Diyos, nais natin makita ng Diyos. Simulan natin sa puso, pusong puro, at tiyak yung pangako ng Diyos, makikita mo siya. Makikita po natin siya. Yun po yung nais ng Diyos. Mga kapatid, narito tayo sa ibabaw ng lupa. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makilala siya o nagpakilala siya sa atin. Tandaan po natin ito na siya po yung humanap sa atin. Hinanap niya tayo. Mga kapatid, alam ng Diyos ang pangalan natin. Alam ng Diyos yung ating pinagdadaanan. And yet, sa kanyang kadakilaan, tayo po ay tinawag niya. At binibigyan niya tayo ng pagkakataon ngayon na makita natin siya ng mukhaan. What a privilege. What a privilege that we have that, mga kapatid. Simple lang. Kung ang puso po natin ay undivided, ask God to help us and give us undivided heart. Ask God to give us strength na nakapokus lamang po tayo sa Kanya. Sabi po sa isang awitin ni ganito, meron pong these songs ay matanda na, almost 100 years na itong song na ito. Sabi po doon, fill my heart, Lord. I want, diba? Sa yung fill my cup, Lord. Diba? Our cup, yung cup dito, yung puso. Diba? Na kung saan siya yung magpupuno po sa atin. Kaya mga giliw ko, mga kapatid sa pananampalataya, yung po pinag-aralan po natin at pinagnilayan natin yung gabing ito, huwag nawa itong maging head knowledge lang, but rather it should be like a vitamins that nourish our being. Let our heart talk directly to the Lord, talk directly to God, to Jesus. Let our heart bring us yung buong buo, dalhin natin buong buo sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Yun po yung nais ng ating dakilang Panginoon sa mga sandali ito. Mga kapatid, nawa po sa konti kong naibahagi ay nagkaroon po tayo nakapulot po tayo ng bagay na makatutulong upang mas lalong lumalim ang ating pong pananampalataya. Akin pong dinadalangin ng bawat isa po sa atin ay pagpalain ang atin pong mga pamilya, kayo pong mga kapatid na nandiyan po sa Saudi Arabia, sa pangunguna po ng iyang napakasipag at mapagkalingang pastor, si Pastor Marvin, at ang kanya pong pamilya
Nawa po ay sama-sama po natin pagsamasamahan po natin na na ipagpatuloy yung pong gawaing ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Panginoon. Hanggang sa muli, ang inyong kapatid po sa pananampalataya, ang inyong pong kamanggagawa at lingkod, si Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Europe. Isa pong magandang araw at muli, ang pagpapala ng ating dakilang Panginoon ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi at pakikinig. Maraming salamat.